Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the At Lord. dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang ng mahal na pastor. At nagbibigay din po ako ng pagbati sa ating beloved older preachers, at ganoon din po sa ating beloved children. At sa ginuntoang aral at turo ng ating assistant pastor, andyan po talaga na hindi natin malilimutan. Hallelujah. Pasalamatan po ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito na sobrang pagpapala, hallelujah, na ako'y makapagpatotoo sa Kanya. Balikan ko lang po na hindi ko po malilimutan na dito po kami na-save sa dako ng Cavite City, na first crusade po dito. Dito po nakakilala ang aking beloved mother. Nung hindi pa po kami nakakilala sa ating mahal na Panginoon, andyan po ang aming buhay. Talagang wala pong kapayapaan. Palagi kaming nasa hospital, may mga karamdaman. Then, isang beses po, ang beloved mother ko, talagang pareho po sila ng beloved father ko na maraming bisyo. Talagang every day, parang walang kapayapaan sa aming bahay. Alam niyo po, talagang sabi niya, gusto niya daw pong magbago, pero walang pagbabago sa dinadaluhan naming church. Alam niyo po talagang, one time po, nabuksan niya yung TV, napakinggan niya ang pangangaral ng ating mahal na pastor. Andiyan na sabi, sa gawain ito ay nagbabago ng buhay, nagpapagaling. Alam niyo po talagang sa panonood niya, nagkaroon siya ng pananampalataya. Andiyan na sabi niya, hahanapin ko ang gawain na yan. Sabi niya, diyan ako magbabago. Then, after ilang days lang po, talagang may kumakatok po sa aming bahay. May nagbigay po ng leaflets na nag-aanyaya na magkakaroon ng krusada dito sa dako ng Cavite City. Hindi po ako nagkakamali, dito rin po sa Montano, Holion. Hallelujah. Alam niyo po talagang sobrang galak na aking beloved mother dahil sabi niya, ito yung inahanap kong gawain. Sabi niya, dadalo ako. Alam niyo po talaga, sinama niya yung beloved lolo ko na may sakit na psoriasis. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po talagang tinapos niya yung gawain ng krusada at nagpabautismo. Instant po talagang pinagaling yung aking beloved lolo. Talagang natuyo ang kanyang psoriasis. Hindi lang po dyan, ang beloved mother ko po ay inborn pong duling. Hallelujah. Since bata siya, talagang duling ang kanyang paningin. Pero sa patuloy na pagdalo niya, talagang hindi niya hinihiling sa mahal na Panginoon na napagalingin siya dahil iniisip niya inborn na po yun. Pero totoo po ang pagbibigay, hallelujah, talagang, andyan na talagang sa bawat pagdalo niya, napapakinggan niya na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Isang beses po, talaga, October 6 po, magdadako siya ng kanyang kaarawan. Andyan na binigyan siya na aking beloved father ng panghanda. Sabi niya, ito ang pera, maghanda ka. Pero ang sabi niya, hindi na ako maghahanda. Dadalo ako sa banal na gawain, ibibigay ko na lang yan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po talagang grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Nung ibinigay niya yan, habang isang araw po nanonood siya ng TV program, andyan na may isang kapatira na nagpapatotoo na dati daw po siyang duling. Hallelujah. Talagang nagulat siya kasi sabi niya, dating duling, sabi niya, tinuwid ng mahal na Panginoon yung paningin. Sabi niya, ako kaya, alam niyo talagang, pagtingin niya po sa salamin, hallelujah, instant po talagang, pinagaling ng mahal na Panginoon ang kanyang paningin hanggang sa mga oras na to. Talagang napakabuti natin, mahal na Panginoon. Talagang, hallelujah. Andiyan na sa patuloy na paglilingkod namin. Andiyan po talaga na nagbago ang aming buhay. Nagkaroon ng kapayapaan at nawala na po yung mga karamdaman. Hallelujah. Balikan ko din po talagang, since bata po ako, talagang may sakit ako sa puso. Simula nung bata ako, hindi ko po naranasang maglaro. Hindi ako pwedeng umiyak, mapagod. Dahil talagang nawawalan po ako ng malay. Pero simula po nang nasave kami sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, andyan na pinagaling po yan ng mahal na Panginoon hanggang sa mga oras na to. Talagang hindi ko na po nararamdaman yan. Hallelujah. Ano din po, pasalamatan ko. Kung last 2013 po, nandiyan po na nagkaroon ako ng karamdaman. Na 9 months po akong na-delay. Talagang every month po ako nagtitest. Talagang negative po yan. After po ng 9 months, nandiyan na nag-worry na kami ng beloved husband ko. Nagpa-check up po ako sa OB-GYN. Talagang nakitaan po ako ng may polycystic ovaries po ako. Talagang ang daming cyst ng aking ovary. Hallelujah. Ang explanation po sa akin ng doktor, hindi na daw po ako magkakaanak. Hallelujah. Pero sabi ko nga po, mahal na Panginoon, sabi ko, alam ko,
isang patotoo ulit to. Sabi ko, sinusubok mo ulit kami. Hallelujah. Then, nag-second option po ako sa ibang OB-GYN. Same lang po ng lumabas na resort. Talagang, andyan na, parehong-pareho sila ng sinabi na hindi na ako magkakaanak. Pagkatapos, kailangan din daw pong matanggal yung bukol na nakita sa tabi sa aking ovary. Hallelujah. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi ko ganyan, mananampalataya ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ang mag-aalis ng bukol na to. Sabi ko ganyan. Talagang sabi ko, may mga nagpapatotoo na ikaw ang nagtutunaw, ikaw ang nagtatanggal, walang imposible sa'yo. Isang araw po na dyan na talagang nag-decide ako. Sabi ko, mag-aayuno ako sa dako ng pastoral. Alam nyo, nagising po ako ng morning, parang may bumubulong sa akin na subukan mong mag-test ulit. Andiyan, nag-test po ulit ako. Nagulat po ako kasi ang naging prayer namin ng Bilabitaspan ko sa unat dalangin ng mahal na pastor, talagang sabi namin, mahal na Panginoon, tunawin mo yung bukol or hindi po kaya ispalitan mo na lang ng baby. Hallelujah. Talagang gawin mo pagpapala sa amin itong karamdaman na to. Hallelujah. Alam niyo po, talagang nung nag-test po ako, nagulat ako kasi naging positive po. Talagang sobrang kagalakan ko. Ginising ko yung Bilabitaspan ko. Sabi ko, halika. Sabi ko, magpa-ultrasound ako. Sabi ko, kasi positive yung lumabas. Sabi ko, ganyan, hallelujah. Alam nyo, talagang bumalik ako kung saan ako nagpapacheck. Habang in-ultrasound nila ako, talagang yung mga doktor po, nagtataka. Talagang hindi sila makapagsalita. Sabi nila sa akin, di ba ikaw yung tinest namin nung nakarang araw lang. Sabi ko, opo. Sabi ko, tinawag niya isang doktor, nagpalit sila. Sabi ko, bakit ma'am, may problema po ba? Alam mo, mahal mo yun, talaga napakabait na mahal mo yun. Kasi nagulat, mismo sila nagsabi na nakakapagtaka kasi. Sabi niya, wala na yung bukol, wala na yung, hallelujah, wala na yung sis talaga. Talaga, ang pinalit po is baby. Hallelujah. Talagang magtutumas yung baby. Hallelujah. Napakabait natin, mahal na Panginoon. Talagang, habang nakahiga ako, umiiyak ako, sabi ko, mahal na Panginoon. Hindi ko pa nagagawa yung pag-aayuno, pero nandiyan na yung kasagutan ng panalangin sa unang talangin ng mahal na pastor. Talaga nandiyan po, tinutugon ang ating panalangin. Hallelujah. Alam niyo po, talaga, ang ginawa ko po, pinunta ko yung dalawang OB-GYN na nag-check sa akin. Talagang pinakita ko yung resulta. Sabi ko, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Yung sinasabi niyong hindi na ako magkakaanak. Ito yung, hallelujah, ito yung magsasabi na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa Jesus Miracle Crusade. Talagang mismo sila namamangha, hallelujah. Hindi pa po dyan, sinubok din ako ng mahal na Panginoon. Nung ako po yung mga anak na, hallelujah, talagang nagli-labor po ako. Ang sabi ko, tsaka na ako pupunta ng lining kasi sabi ko nga po, madaling araw yon. Nagpupuri ako habang nagli-labor. Nagulat po yung midwife nung pumunta ako doon, chinek nila ako. Kasi paa po yung nauuna ng baby ko. Talaga sabi niya, urgent, kailangan kang masisaryan. Kasi nandiyan na yung paa ng bata. Talagang anytime pwede nang lumabas. Alam niyo po, talagang umuwi ako ng bahay, lumuhod kami, nanalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, nandito na naman ako, humingi ng kahabagan mo. Sabi ko, hindi ako naoperahan sa bukol. Sabi ko ganyan, nandito na naman yung salitang opera. Sabi ko, nananampalataya ako sa iyo, mahal na Panginoon, na gawin mong normal to. Hallelujah. Alam niyo po talaga, hindi po kalooban ng mahal na Panginoon dahil dalawang hospital po yung pinuntahan namin. Talagang hindi po ako tinanggap para masisaryan. Nagulat po ako kasi sabi ng Bilabitaspan ko, pumunta tayo sa dako ng 13. Doon malaki yung hospital. Alam niyo po, from Molino pa ko or nag-travel po kami pa 13. Andyan na. Habang nararamdaman ko, lalabas na yung baby, talagang nagre-review ako. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi ko, magpapatotoo ako. Sabi ko, gaya ng mga patotoo na dapat cesarean sila pero ginagawa mong normal. Alam ko, walang imposible sa'yo. Pagdating po namin sa hospital, 15 minutes pa lang po at ako nakaupo sa wheelchair. Pumutok yung pano, bigla ko lumabas po yung dalawang paa. Talagang nagulat ako kasi sabi ko, lumabas na sabi ng doktor. Dahil nga po mahaba yung palda ko, talagang sabi niya, pumunta ka ng ER. Imagine po, lumakad ako papuntang ER, hawak ko yung paa ng baby ko. Hallelujah. Talagang paghiga po, nagulat yung doktor kasi nakita niya na maitim na yung paa ng bata. Talagang
nagsisigaw siya na stretcher, kailangan ako madala sa operating room. Andiyan po talaga na hindi ko po alam na talaga kumikilos sa ating mahal na Panginoon. Yung beloved husband ko talagang nagpabaka prayer na po sa ating beloved pastor, sa mga beloved children. Alam niyo, sabi ng beloved mother ko, sabi niya, anak, mag-pray tayo kasi maitim na yung paanong bata. Talagang, hallelujah, alam niyo po, talaga nanalangin kami sa unat na langin na mahal na pastor. Pag-open ko po ng legs ko, lumabas yung bata, nakadapa, nakataas yung dalawang kamay. Hallelujah, napakabait natin mahal na Panginoon. Talagang, napakadakila niya, napakabuti sa aming buhay. Talagang hindi ko po talaga makakalimutan ng mga kabutihan na mahal na Panginoon. Pero din po, dagdag ko din po na ako po'y nagpapakulo po sa pressure cooker ng baka po, na tiyan na talagang, alam niyo naman po na talagang sobrang mamantika yun. Hindi ko po naisip na pilitin siyang buksan. Parati ko naman siyang ginagawa, pero noon that time na yun talagang pinilit ko dahil aalis nga po ako. Alam niyo po talagang sumabog po yung pressure cooker. Talagang pagsabog po niyan, umano sa tiyan ko, then sa right leg ko. Pero sabi ko nga, mahal na Panginoon, sabi ko, siguro pinaparamdam mo lang sa akin kung gaano mas mainit pa dito yung impyerno. Talagang, hallelujah, talagang pag nagkukulang ka, nandiyan kagad ang paalala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, wala po akong ginamit na kahit anong gamot. Talagang yung kapitbahay po kasi namin, yung anak niya, isang tasang gatas lang yung natapon sa kanya. Pero ilang buwan sa hospital, nagkaroon pa ng mga therapy dahil sobrang malala. Pero yung sa akin, talagang pinatotoo ko sa kanya na walang gamot, na walang kahit na anong gagawin o hospital. 2 weeks lang po talagang natuyo yan. Hallelujah! Napakabait na malabero. Hanggang sa mga oras na ngayon, hindi ko po makita na may bakas akong paso. Hallelujah! Napakabait na malabero. Ganon din po, pasalamatan ko rin po ating mahal na Panginoon sa mga pagpapala niyang financial, spiritual, hallelujah. Talagang napatuloy niya po kung ginagamit sa kanyang manalaubasan, hindi naman po karapat-dapat. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kaburihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na po Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin natin pong dakla Diyos sa gabi sa ating